Kung kayo ay may kamag-anak sa hospital, sagot niya. 200,000, 400,000, 500,000, sinagot lahat basta nakalay. Pero hindi naman po ibinibigay. Pangako lang. At yan naman po talagang hindi kaya. Ngayon po ang sinisisi doon sa hindi niya kaya at ginagawang dahilan, yung pong election ban. Na ang sinasabi, kami daw ni Doktora ang nagpatigil ng pondo sa pagbabayad sa hospital. Eh kung di ho ba naging kagaguhan itong puto nito, magagawa ho ba ni Doktora na may utusan yung Comelec na pigilin yung pondo niya. May gagawin lang ko. Hindi ho brang sasabihan mo yung Comelec, susulamat at talagang mo, hoy, isa mo ng pondo itong congressman. May proseso po. Ito ang nasa administrasyon. Sila ang gumagawa ng pondo, sila ang nag-approve, at sila po ang may nanak. Siya ang nakaupo. Si Mayor lang po. Nakatalo po. Paano pinipintang natago ka? Yung pagtitigil ng pondo. Pinoproblema po, ikaw may yung pagbabayad sa hospital. Ito po, sasabihin ko sa inyo, Ma'am Mingming, si Mayor Elan ho ay panunungkulan sa San Leonardo at ang San Leonardo may sariling hospital. Bagong pag-asa yung gagong pag-asa ni Boy Paslang. Yun po yung kagabuhan itong mag-ama na kung paano tugisin yung mga kalaban nila at takutin dun sa gaban. Pero bilang dadalhin yung panakot at pagpasok ng walang paalam sa San Leonardo. Dahil yung San Leonardo po, area of responsibility nating mga taga San Leonardo, jurisdiction po natin ito, hindi po tayo papayag na bastos, hindi tayo papayag na paabuso, at tayo po ay maninindig sa annual disqualification. Ano ho ang kaso nito? Rape. Ginahasan po yung kanyang taungan kung siya po ay nagtatrabaho sa TNR sa Quirino. Ito po yung kaso niya. Pagising para sa pamilya, paglaban para sa bayan. At ang bayan ang kaisa ng pamilya ng San Leonardo. Pamilyang taga San Leonardo, bayan ng San Leonardo. Labang po natin ito, pabutihin natin ang tulong at pagdalaw ng bawat isa sa kanyang pakahalaga. Yung pong inyong magiging suporta ay yun po ang pag-asa nating lahat. Asa ng linya, pag-asa po ng doktora, pag-asa ng San Leonardo, na huwag na natin ilayo yung proyekto na natin ialis, yung pondo. At yun po ang ating pong magiging assignment pare-pareho. Dahil itong labang ito, hindi na ho maulit yung ganito kaganda at ganito kaayos na laban, hindi lang po ito sa ating bayan, kundi po maging sa San Antonio, walang kalaban yung mayor na tumutulong sa atin. Doon po sa Hain, yung mayor na nakaupo at yung kalaban niyang mayor, tayo rin po ang dala. Ganon din po sa Cabiao, napakaganda po ng laban. Doon po nakaraang eleksyon, lumabang po tayo ng mahigit 6,000 sa Cabiao, baka ngayon po madoble. Tama po doon sa Papaya, hindi po tayo dala ng dating kasamang kamag-anak, pero naiwan po sa atin yung mga leader at tayo po ay lamang din sa Papaya, ganon din sa Piñarat na nakamukha ng nangyari noon, nanalo rin po si Doktora. Ang problema po natin, Kapan at San Isidro, pero sa San Isidro po, tumatayo po ang ating Mayor Dong Lopez at yung kanyang 5 konsehal. Kasama po namin nag-meeting noon kay Governor Oye 2 days ago. Kaya po, isa na lang ang problema natin, ang San Leonardo at Kapan. Kung problema po na, kung may yung San Leonardo, problema rin naman natin yung Kapan.
kapital po natin sa distrito. Meron po akong ipapaalala sa inyo na istorya ng Eduardo Hoson. Yung Quezon po, na kanilang bayan, isang maliit na bayan, pinakamaliit sa buong Nueva Ecija, na ang butante po ng mga 8,000 lang noong panahon ng mga Hoson. Pero dito po, ipinakita ng mga taga-Quezon yung kanilang pagkakaisa at ang naging gobernador sa buong lalawigan ng Nueva Ecija sa mahabang panahon, mahigit 20 taon, ay ang taga-Quezon, Nueva Ecija, Eduardo Hoson. Tama po ba? Ngayon po, maliit lang din ang ating bayan, hindi kasi laki ng Gapan. Pero pag nagkaisa po ang bayan ng San Leonardo, tatalunin natin ang siyudad ng Gapan, kaya kailangan po ang suporta ng ating mga kababayan. Kayo po ang posisyon, kayo po ang mga kasama namin. Kayo po ang sinasampigan namin, kayo po ang kailangan namin. Si Doktora ang ating pong pagtulong-tulungan dahil yung ating bayan kailangan po ng isang congresswoman. Dito po nakasalalay yung ating kinabukasan. Yung kinabukasan ng ating mga anak, yung kinabukasan ng ating hospital, at kinabukasan ng mga proyekto sa San Leonardo. Dahil yung po congresswoman at representante ng distrito, meron pong sariling pondo na hindi mo na kailangan mahingit sa iba-ibang ahensya, maging senador o patriots. Tayo po, siyempre, ang makikinabang, tayo po ang unang mabibigyayanan. Sana po nagkakaintindihan tayo at ako po ay hindi naman vlogger, pero kailangan lang din pong sumagot doon sa ibang mga sinasabi nung sa kabila. At yung po sa kabila ay siyempre po, kung ano yung makabubuti sa kanya, yun ang sasabihin niya. Pero, yung po mga sinasabi ay wala naman katotohanan. Ang dahilan po, ang paglalive namin kanina sa hospital ay dahil po sa pagsagot. Nung paglalive naman, ikaw ang vlogger ngayon po sa balong kagati. Ito po, pakinggan natin sa sandali. Gusto ko ibalita sa inyo na magbuhat mo ngayong araw na ito, hindi na po pwedeng tumulong sa lahat ng private hospital sa buong Pilipinas. Nalulungkot ako dahil sa napakagaling po ng mga kalaban natin, napakagaling. Nagbuhat po nila ng paraan na maireklamo ako doon sa COMELEC, sa nasyonal, na bakit ako tulungan sa mga nasa hospital. Panahon ng kampanya, panahon ng politika. Diyos ko, binawalan na po ang tumulong ngayon. Patawagin po ninyo ko, wala tayong magagawa rin, ha? Hindi na ako galing tumulong ngayon sa doctors, sa Lacson Hospital, sa Nancy, sa doktor sa Kabalpuan, sa Busamakipan, sa Quimby Hospital. Lahat, alam ko, hindi ko pwede tumulong. Magbuhat na yung araw na ito hanggang May 12. O sige, nagtagumpay kayo. Binawal lang ko ang tumulong, ibilis ang aking pagpondo. Masaya ko kayo? Ha? Doktor Vlogger? Na nagago? Paano sila yun? Paano yung mga gusto kong pagamot kung hindi mo kong ito? Paano yung walang pang deposito? Paano yung lalabas na? Walang panglabas sa hospital. Hindi mo inuumusay siya. Masaya mo kayo na. Mga kabistrito, patawagin mo ninyo ko, wala ko kong nagawa. Hindi mo natin ganito. Hindi lang lumabas sa mga kanina. Wala pa may tulong sa mga slave. Slave na. So, tunuran. Siguro, konting araw naman, mayo ang isip, tapos na politika. Pag natapos ang politika, wala na din naman yung magkasama na yun.
Good vibes muna kay Poong Nazareno. Yung Poong Nazareno, inibigay po sa Rio na Mga kaibigan, yung Nazareno lang po ang pinag-usapan ginagamin ni Congressman. At yung sinasabi niya na page ay ang Nueva Ecija update. Ayan po. Ang Nueva Ecija News and Update, privado po yung Nueva Ecija. Walang pong kinalaman si Mayor. Wala rin kinalaman si Dr. sa Facebook. Kaya hindi na wala natin sasagutin. Dahil yung paggamit doon sa Nazareno, sagrado po yun. At ito po ay hindi natin kailangan pahabain ng usapan. Dahil yung po kasayas, huwag nang gamitin sa politika. Maliwanag po, hindi kami nag-post na at hindi po namin Facebook, hindi namin page sa ang revisyon natin. Pangalawa, nangako po ito si Kong Mengmeng doon sa mga taga-distrito. Sinagot po ang mga kailangan at bayarin sa mga hospital. Pinangakuan, nakalay. Doon po distrito, naglalay. Kung kayo ay may kamag-anak sa hospital, sagot niya. 200,000, 400,000, 500,000, sinagot lahat basta nakalay. Pero hindi naman po ibinibigay. Pangako lang. At yan naman po talagang hindi kaya. Ngayon po ang sinisisi doon sa hindi niya kaya at ginagawang dahilan, yung pong election ban. Na ang sinasabi, kami daw ni Doktora ang nagpatigil ng pondo sa pagbabayad sa hospital. Itong biro ba namin kagaguhan itong uto nito? Magagawa ho ba ni Doktora ni Mayor na utusan yung COVID na pigilin yung pondo niya? Pigagin lang ko. Hindi ho sasabihan mo yung COVID, susulamot at tawagan mo, hoy, isang mo ng pondo itong congressman. May proseso po sa COVID. May proseso po ang mga request at mga kaso. Kailangan po, pag mag-aakusa ka, may dokumento. Meron pong mga walang ebidensya. May mga request. At ano man po na babaguhin sa National Fund. Meron din po yung mga kaukulang na dokumento. At baka nakalimutan ito po si Kong Mengmeng. Sila po ang nasa administrasyon. Sila ang gumagawa ng pondo, sila ang nag-approve, at sila po ang may nakap. Siya ang nakaupo. Si Mayor lang po. Nakatalo po. Paano pinipintang nagago ka? Yung pagtitigil ng pondo. Pinoproblema po ni Kong Mengmeng yung pagbabayad sa hospital. Ito po, sasabihin ko sa inyo, Mang Mengmeng, si Mayor Elan ho ay panunungkulan sa San Leonardo at ang San Leonardo may sariling hospital. Yung problema nyo, tutulungan ko kayo, ipadala nyo lahat dito sa San Leonardo Hospital yung pinakakuan nyo. Pagkaroon mo namin dito, bawal magutas ng pondo sa munisipyo, pero itasasagot mo lahat ang gastos doon sa mga mamigitang kapitan. Pagkatayo nga, kapitan natin. Kapitan po, na magpapalayo, sagot niya yung problema mo kung Mengmeng, babayaran ni Kapitan Walter yung bill ng mga asyente mo sa distrito, ipadala mo sa San Leonardo Hospital. Ayos ba? Maraming salamat. Ang daling pag-usapan nun. Pero yung ibigay mo sa amin, yung mga kagabuhan mo, yung pangako mo at kaya mo, malagyan mo doon sa distrito at mga kausap mo pinamatulang sa live. Sabi, malaking kautuhan. Ano po? Hindi mo pwedeng mangyari, uutusan mo yung COVID. Tayo po ay pangkaraniwang mamamayan. Masarap po mamuhay ng mayapa, tahimik, at mayroong peace of mind. Masarap po mamuhay nang wala ng atraso sa mga kasamahan mo at kababayan mo. Kumuha ka ng atraso, kumuha ka ng kalakuan, nangako ka ng gusto sa iyong mga kababayan. Nag-live ka, nag-ibang ka, tapos sisisi mo yung doktora sa akin. Yung hindi mo
rin doon sa mga pasyente, pero ako ano, pagdala mo sa cellular ko, tutulungan. Open po lahat kung sa cellular ko. At sinabi ng doktora, ay walang kinalaman sa pagkabutis ng anak nyo. Si Mayor Ella, libre ho ang cesarean. Tama ba, abay? Kasi ako, paano ba tayo nagkaroon ng congressman na ganito? At ito pa ho, ito pa ang maganda. Ito po matatapang Gagaling mo ito mag-aama nito. Matatapang mo ang yan. Okay lang. Ito pa maganda, yung pagmumura niya naka-uniforme doon sa kongreso. Pakita mo nga. Oh. Utang ina mo, kailan nagano? Hindi ka, utang ina mo. Utang ina mo, kailan nagano? Utang ina mo, hindi ka. Utang ina mo. Utang ano, nagano ka, hindi ka. Utang ina mo, kailan nagano? Utang ina mo din. Utang ina mo, hayop ka. Utang ina mo, medyo kailan nagano? Utang ina mo, gano ka. Ayan po, yung representative ng 4th District. Ayan po. Ano yung sinasabing him? Ano sabi? Salita pa ng congressman yun. Yan ba ang pamamalisan dapat ng lahat ng congressman sa kongreso? Pag yung babarong ka, andun yung logo ng congressman, magmumura ka. Ang totoo nito, pinasisikat ni Kong Maymeng si Mayor Ella. Hindi mo marunong mag-live, hindi marunong sumagot. Ngayon, nagsa-live na, sumasagot. Dahil siya ang nagturo. Hindi mo tayo lagi at sumasagot lang. Pero kung yun na rin yung tawag doon, eh siguro nga. Pero hindi tayo nag-umpisa. Itong gago nito, ito po, ay hindi ko na mamurahin. Hindi ko na ho gagantihan yung sinasabi at ako naman, hindi na pa. Huwag na huwag natin patulan. Wala naman tayo mapapalan dito sa mga ito. At yung kung ganyan, sa harap mo sabihin. Pag magkaharap tayo, at saka ka magmagaling. Kamukha nung ginawa natin doon sa highway dito sa Leonardo. At kamukha sana nung dinayo ko kayo sa Pambuan na hindi naman kayo umarap. Ano ninyo, wala doon. Kaya po, huwag kayong magmamagaling dito sa Memesia dahil hindi lahat ng tao at lahat ng lugar kakayanin nyo. Hindi nyo sakop ang San Leonardo kung ano man yung ginagawa nyo pananakot at pagkuryente sa bayan ng Matigagapang, hindi dito sa San Leonardo. Yun po ang sinabi ni Kapitan Boy Pascal. Kahit na yung makabilang ng mga binayo na ako, pagpalitaan nyo, may sila ko kayo. Marami, may mayamang ko na, kung mga kulong na, iiyak na lang mga kulong na. Pinubuan to, pinubuyan din. Paano ito, mamamala rin, tatawa ko na, bukayin ba? Bawakoy niya sa mga nanay ito. Sa bayan, sundot ng bayan. Yung kamaraming gagawin ito, mamamatay tao. Kaya tanong nyo sa mga tao ko yan, mayroon naman ng isa yan. Mga tao ko sa hubungan to, orienting na sa tayo. Maraming siga-siga sa kapanahan. Ay pinasiga pa. Wala na. Amatay na namin siga. Pakadaan na sa stasyon ng polis. Sa loob ay pinupuriyan sila sa loob. Hindi yung hirap-reflection na amat yun. Masya ko. No, pero hindi siya sulakan sa pagkalimanan. O paano nagkakasya na siya sa katawan, eh sinasaklang ng polisyon. Diba, nagamit ang reto. Kung gumana, nasasaklang po siya. Ano yun ang mga alam mo. Sakla siya. Ang bodyguard ko sa bahay, meron 30 yan. Ang meri ko, basta kasigat na nungulog. Bakit malita kayo, may sila sa gara sa kapatid. Ayan po,
Kasi wala naman siga doon. Ang siga na lang po sa depan yung mag-anak ng Pascual. Yan po ang ama ni Kong Mingming. Kasabihan po tayo, yung kapong bayabas pag nalaglag yung bunga, doon lang din sa may puno ng bayabas. Kaya kung yung ama, hindi yung anak. Ganun po. At ito po, sila ang nagsasabi. Anong klaseng mga pagsisembisyo itong sasaksakan mo ng shabu, yung iyong kababayan para makulong? Anong klaseng servisyo na mag-alaga ng 30 birador na mamamatay ng tao at parang asong kulong daw pag inutusan niya? Kaya po yung ngiti ni Kapitan Boy Paslan, yung ngiting ano mo, ngiting aso. Nauulong na rin po. Kaya po ito mga ito, mga under po ng BP, ano nyo ba na ibig sabihin ng BP? Hindi po bagong pag-asa yung BP. Gagong pag-asa ni Boy Paslan. Yun po yung kagabuhan, itong mag-ama na kung paano tugisin yung mga kalaban nila at takutin dun sa gaban. Pero bilang dadalhin yung panakot at pagpasok ng walang paalam sa San Leonardo. Dahil yung San Leonardo po, area of responsibility nating mga taga San Leonardo, jurisdiction po natin ito, hindi po tayo papayag na bastos, hindi tayo papayag na paabuso, at tayo po ay maninindigan sa ating karapatan. Lahat po, ang sabi, pagka po may ebidensya, may patunay, yun po ang katotohanan. Kaya pag tayo ay nagsabi na meron tayong ebidensya sa Comelec, dapat ganun din po sana siya. Magpakita siya ng ebidensya na ikinahinto natin yung pondo ng Comelec doon sa kanyang paggasto sa ospital. Tayo po, pag sinabi natin meron tayo, pinayag sa Comelec, mukha ngayon, ipapakita ko sa inyo, meron tayong na-inquire sa Comelec. Pakita natin yung disqualification nung kalaban ni Nina Naganyo Moson. Ito po, SPA 2505-045 DC. Na-receive po ngayong araw na ito, yung disqualification ni Geminiano Abertas Ata. Ano po? Ano man yung nalasan ito, pero kailangan mo malaman ni Kong Vlogger, yung tinutuntungan niya rito, nilululo lang siya. At yung kung tinutuntungan niya rito na nag-aahente, na pinanakit putas, nilululo lang din mo yung asagatan. Dahil dito po, ito po yung naging kaso. Ano po ba yung naging kaso? Sa Ombudsman. Ito po yung hatol muna ng Ombudsman. Ayan po, yung kay Geminiano Abertas na na-dismiss from the service with cancellation of eligibility, forfeiture of benefits, perpetual disqualification from holding public office and partaking in civil service examination. Ibig sabihin po, hindi ka po pwedeng manungkulan. Kahit po janitor, kahit po nurse, kahit po anong trabaho sa gobyerno, hindi ka pwedeng pumasok. Perpetual disqualification. Ano ho ang kaso nito? Rape. Ginahasan po yung kanyang tauhan kung siya po ay nagtatrabaho sa TNR sa Quirino. Ito po yung kaso niya na itinatago sa buong San Leonardo. Kaya po, ito, pag sinabi natin, kaya namin patunayan at kahit sa marating, kaya kong panindigan. At kung pagsagot nila, mapatunayan nilang nagsisinungaling si Mayor Elan, bukas din mag-resign ho si Mayor Elan. Pagkatapos po ng Ombudsman, nagkaroon po ng petisyon ulit si Abertas sa Court of Appeal. Ito po yung Kajini, galing ng Ombudsman, yung order
na nagdesisyon yung Court of Appeal. Kaya po, welcome from Mrs. Proceed, the motion for conciliation, Geminiano Abergas, denied for lack of knowledge or order. Yan po yung mga pirma ng mga prosecutor at saka po yung justices, yung Court of Appeal muna ang ipakita natin, Court of Appeal decision. Yung tatlo ang pumirma na justices. Yung kaso na yan, March 12, 2013 pa. Yan po, yung mga pumirma, yung pong pagkakadismiss niya doon sa ombudsman, pinagtibay po ng Court of Appeal sa kanilang mga pagpirma rito na yung kung ano ang desisyon ng ombudsman, ganoon din ang desisyon ng Court of Appeal. And then, nag-petition na naman po sa Supreme Court. Ito po ngayon ang desisyon ng Supreme Court, final and executory. Yung Supreme Court. Ayan na po, ang Supreme Court for Division Notice. Executive Director so-and-so, yung considered this case closed and terminated. Hindi po sila nakapagsumiti ng kanilang mga dokumento na kumpleto sa Court of Appeal. Kaya po, considered closed and terminated. Ibig sabihin mo, ito po yung kanilang pagsisinungaling. Dahil doon sa COC, ito po sa COC ng kandidato. Maliwanag po, sinasabi dyan, the number 16. Have you ever been found liable for an offense which carries with that so-and-so to hold public office which has become final and executory? Ano ho ang sinekan nila? No. Ano yung pangalan ng mayroong COC? Geminiano Jimmy Abergas. Kaya po doon sa pagsisinungaling ng kandidato, doon sa Comelec, maliwanag po, disqualified. Pero may proseso pa po ito. Hindi ko pwedeng sabihin na, disqualified nito, ito ay Supreme Court. I-order na, hindi po ganun. Kamukha po nung sinasabi ni Comelec, pinatigil namin at inutos sa Comelec na itigil yung kanyang ponto sa ospital. Nanonood lang ako maniwala ng uto-uto. Sabi ginagawa, mahihina ako nung natin na distrito. Mga ako ng mga ako, kung hindi maibigay, eto, kaya po sumagot si Mayor. Kaya lang, ayaw mo sana magpunta doon sa ating hospital. Nire-respeto ko yung mga individual na nagpapacheck up doon, pero kailangan mo sumagot. Kaya tumalaw tayo doon sa hospital natin kanina at pinakita natin kung gano'ng karami yung nagpapalunod doon. Araw-araw, 150 hanggang 200 po araw-araw tapos at doon po may mga kabataan, mga tigapangbuan, mga 4-5 na nagpapatingin din. Pero hindi ko na ho itinanong yung pangalan at kung ano yung kanilang sakit dahil yun po ay karapatan nila yun. Invasion of privacy po ang tawag ng hindi po at pinagaya pa na kung ano ang magagawa namin dito sa araw-araw. Pero yun po, hindi lahat. At pagka po, wala nang pambili ng gamot ng ating hospital, kami po ni Dr. Magabolo. Pero kung bawal po ang Magabolo ngayon, meron po tayo election ban, bawal po maligay ng bigas, bawal din ang gumawa ng proyekto, maliban po sa mga director. Yun po yung sabihin ng election ban. Hindi po ban ni Dr. ban ni Mayor. Ang meron tayong ban ng Toyota ban. Ilo ban. Pero po, ipasasagot natin lahat ng mga ipadadala mong pasyente dito na iyong pinangakuan, iyong kagaguhan, pinangakuan mo tigahain, pinangakuan mo tigapataya, dalhin mo lahat sa ospital ng San Fernando, sagot, kagapitana rin nito.
Si Kong Antonino po, very close sa kanila. Ito po mga sa dami ng kasalanan, sa dami ng tao, dapat po nakakulong nito. Niligtas lang po ni Kong Antonino doon sa kanilang mga kaso. Napakalaking tulong. Buhay po ang sinagip ni Kong Antonino. Nung nakaraan, ang tumalo sa atin sa totoo lang, yung napakalaking tulong ang naiyamba ni Kong Antonino. Pero ngayon, asura ang Kong Antonino, sinisiraan, at wala pong naging utang ng po. Wala pong naging istorya sa kanilang magsasama. Sana po, yung ating po mga magsasama-sama, pakilala, iba po yung may palabrang tulong, iba po yung may isang salita, iba po yung may paninindigan at kay doktora. Kasi siguro yung may isang salita at may paninindigan kasama sa kanya. Sisiguro yung sa inyo, wala mo kaming aagawan ng lupa dito sa Somelando at sa maging distrito. Wala rin kami patutugis ng mga asong kulong na alaga namin, kaya alam na kaming asong kulong na alaga. Wala kami ipatubuan. Wala rin mo kami ipanghuhuli sa pulis at sasaksakan ng shabu. Hindi po natin po gagawin. Ang gusto po natin, may mahalin tayo ng ating kapwa, igalang tayo kahit tayo po ay may iba. Maalala tayo, dahil yung po respeto, hindi namin bigit. Yan po ay ginagawa at yan po ay matagal mo ipupunta, matagal po bago mo makuha ang sakya ang tiwala ng